Hey, countdown. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Isang Huwebes na naman po ng gabi at sa ating Nightlife Devotion, narito na po tayo sa episode 34. Purihin ang Panginoon. Alright. Dahil nasa episode 34 na tayo, ibig sabihin na lang po na tayo po ay laging pinapatnubayan, ginagabayan ng ating Panginoon upang ang ating gawain na ito ay laging magpatuloy at magpapatuloy pa sa hayo at syempre sa pagbahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. Welcome po sa mga nandiyan dyan sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official. At sa mga hindi pa natin na subscribers, guys, please do subscribe sa ating YouTube channel. Kindly like and share sa ating live stream na ito. And syempre, hit the notification bell upang updated kayo sa mga content na aming i-upload, especially sa gawain na ito every Thursday. Yan. At syempre, dahil medyo ang ating oras ay lampas na tayo sa alas 8. But anyway, God is good all the time. Ayun. So, makakasama na naman po natin ang isa sa mga pastor ng Valley of Praise. Ayan. At syempre, nandyan po nakapin ang kanilang YouTube channel. Kindly subscribe, guys, like and share sa kanilang YouTube channel. Of course, nandyan din po ang mga religious content kung saan dyan din po ina-upload sa channel na iyan, ang Valley of Praise. And mayroon din silang Valley of Praise Facebook page. Kindly follow, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kindly follow sa Valley of Praise, no? Upang marami pa pong mabahagian at makakarinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Ayan. Okay, so aking ipapakilala ang mga kasama ko. Nasa taas si Chairman, nalaglag yata.
Medyo mahina po kasi yung net namin at alam niyo po bang kababalik lang ng wifi, praise God. Talaga namang pinagpipray ko kasi akala ko hindi maka-ere ang devotion ngayong gabi kasi nga walang internet. At sa dakilang kabutihan ng Diyos at talaga namang di tayo pinabayaan, bumalik na po ang ating internet. Kaninang hapon lang at sana po hindi po ako mismo malaglag at ipapakilala natin ang mga kasama natin sa mga kasamahan ko ng nasa taas, ang ating planning manager Stanley Mark Galay. Hello, isang mapagpalang oras sa inyo pong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat matagal-tagal na hindi po tayo nagkasama-sama, pero ayan, sa ngayon ay magkakasama po tayo ulit. So purihin po ang Panginoon Amen. sa oras po na ito. Yes, ayun. Andyan pa ba si Chairman? Andyan pa ba, ma'am? Naglag ata si Chairman. Naku. Okay. So, as this time, at pagkilala natin ang ating butihing pastor. Nakakasama na rin po natin siya sa mga nakaraang gawain ng devotion. At purihin ng Panginoon sa buhay ni Pastor Jervin Enriquez. Hello, Pastor! Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay sa ating The Blind Unity Official. Welcome po sa Night Live Devotion sa ating pong lahat ng tagapakinig. Ayan. Okay. Medyo i-ano mo siguro yung mic, Pastor, kasi yung mga tawag ito, paghinga. Medyo ilalagay ko sa konti. Pero, syempre, yung ano lang yon, yung sa hangin lang yon. Pero sa mga boses, kailangan nating loud and clear para maano ng ating mga kapatid sa pananampalataya ang malinaw pa sa sikat ng araw. Ayan, okay na po. Ayan, very good. Thank you so much. Praise God. Ayan. Okay, so ayan po guys, si Pastor Jervin Enriquez ang magdadala ng ating Word of God ngayong gabi. Ayan, praise God at maraming salamat sa Valley of Praise na walang sawang maging katuwang natin sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Okay, wait lang. Since nalaglag si Chairman Bro Stanley, ikaw na lang yung mag-opening prayer. Okay lang ba sa'yo? Sige. And then after, medyo napuputol-putol din kasi yung dating sa akin. So, sa YouTube channel ako magpapatuloy. Sige lang. Ganon talaga ang ating mga signal. Ha? Oo, nandyan na siya. Sige. Dahil nandito si Chairman, sige, siya na mamaya ang ano natin. Sige. Bro Stanley, ayan, nandyan na pala si Chairman. As long as kaya mong maging katuwang kita sa pag-preside, manguna ka lang muna tapos, kung di na kaya, ako na magpatuloy. Okay lang sa'yo? Okay, sige. Okay. Okay, mga guys, mga kapatid, sa pananampalataya, tayo po'y magdadako na sa ating gawain, ang ating night live devotion. Okay po? At ibigay ko muna po kayo sa aking co-partner, ang aking si Bro Stanley, para sa panguna sa gawain ito. Hello mga kapatid. Yan, sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon, tayo po ngayon ay mag-uumpisa na syempre sa atin pong gawain. At huwag po ninyong kalimutan, paki-like, share and follow na din ang ating The Blind Unity Official Facebook page. At syempre upang kayo maging updated din. At someday, malay nyo, marami din kasi tayong mga viewers from TikTok. So malay nyo someday magkaroon po tayo niyan. So, ayun, antayin naman kayo. Yes, amen. At salamat sa ating butihing pastor na kung saan patuloy natin silang
nakakasama at sa pagpapatuloy ng ating ah sige partner, pagpatuloy mo dyan. Okay? Sa pagpatuloy sa ating gawain, teka, si Chairman, tingnan natin kasi na umakyat ata siya ulit. Teka lang. Okay, dahil sa online po ang ating gawain, yan, muli humihingi po kami ng paumanhin sa inyo pong lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig, sana po ay malinaw po ninyo kaming napapakinggan at ang devotion po na ito ay nagaganap every Thursday sa ganap na 8 p.m. to 9:30. So, minsan na i-extend siya. Pero sa pangalan natin, Panginoon, alam po natin na hindi po kayo magsasawa o hindi po kayo nagsasawang makinig ng kanyang banal na salita dahil yan po ang tunay na pinakamahalaga sa lahat ng ating mga pinagdaanan, ng mga nakaraang bagyong Tino, bagyong Uwan. Talagang nakaranas tayo ng matinding pagsubok. Pero sa gitna ng unos, pagsubok, bagyo, alam ko natin ang Panginoon ang siyang patuloy na nagiging gabay natin. So, okay na ba, Sister Marian? Okay, habang wala pa, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo pong lahat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagsubaybay sa The Blind Unity Nightlife Devotion at ipanalangin po ninyo lahat ng mga lingkod ng Diyos na kung saan patuloy na nag-effort, patuloy na na kung saan patuloy na nagbabahagi ng kanyang banal na salita nawa ay patuloy na isama niyo po sila sa pananalangin at muli kami ay nagpapasalamat dahil kayo ay patuloy na nandyan upang sama-sama po tayong magnilay, magbulay ng salita po ng ating Panginoon. At muli, shoutout sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, YouTube channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. At lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga content na ina-upload po ng The Blind Unity Official. Kaya please kindly like, share, and subscribe ang ating pong YouTube channel na The Blind Unity Official. So, okay na? Okay, habang inaayos po ang ating connection, so muli ang aming paanyaya sa inyo pong lahat, sa lahat ng gustong maging kabahagi ng The Blind Unity Nightlife Devotion every Thursday, maaari po ninyong kontakin ang ating pong mga admin simula po sa Chairman, President, Vice President, Treasurer, Secretary, Auditor, PRO, sa lahat po ng officers ng The Blind Unity. Pwede po kayong makibahagi sa amin pong nightlife devotion. Sa lahat po ng gustong mag-opening song, closing song, opening prayer, presider, lahat po ay welcome sa pangalan po ng ating Panginoon. At ayun kamusta naman kayo mga minamahal na kapatid sa atin pong Panginoon? Hope na alam ko na marami po kayo mga nasalanta ng bagyo sa Luzon, sa Central Luzon, yan sa Visayas, medyo naapektuhan sa Mindanao. So, lalong-lalo na sa Cebu, patuloy po natin silang ipanalangin na maging inspirasyon nila ang Panginoon upang sila ay hindi sumuko sa mga trahedya na dumarating. At nawa ang pasasalamat ay patuloy po nating ibigay sa atin pong Panginoon. Okay na ba ang ating connection? Hindi na, mag-start na kayo. Okay, start na tayo. So, okay na ba si Sister Marian? Okay. Sige. Sige. Start na tayo. So, isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Muli, tinatawagan po natin si Brother Ruel Juliantes para sa isang opening prayer. Okay, bago po tayo mag-opening prayer, makinig muna po tayo sa ating Nightlife Devotion Introduction. Okay. Thank you.
The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Nightlife Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo, sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang pag-umpay. The Blind Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Devotion.
Nandyan ka na? Narinig niyo na ako? Oo. Okay. Sige po. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama namin Diyos at mapagpala naming Ama, sa mga sandali pong ito, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan upang ipagtagubilin, Ama, ang gawain ito ng aming nightlife devotion. Na ikaw po ang gumawang makapangyarihan, Ama. Sa mga makakarinig po nito, Panginoon, ng iyong mga salita, huwag lamang pong maging titik sa kanila ang iyong mga salita, kundi po ito ay tumanim sa kanilang mga puso at isipan upang ito po ay may pamuhay nila, Panginoon. Sa gagamitin mong lingkod na magsasalita, Panginoon, ikaw ang manguna sa kanya, O Diyos. Kami po ay naniniwala na ikaw ay may malaking gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin pinagkatagubilin ang lahat, Panginoon, sa aming Yes, buhay, Lord. sa gawain ito, sa bawat kabahagi sa gawain ito, na ikaw po ang manguna, ikaw po ang makita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay po. So, tayo po ay magpatuloy sa ating gawain. Nawala na po ata si Bro Stanley. Ayan. Baka po sa signal niya. Okay. So, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin bago po tayo dadako sa ating pagbahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkapit. Nanahon sa mundo, nagdusa at tumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ng dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, ay isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ng dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa
nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Dakila sa dakila pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ng dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito pang ibalik ng dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ayun po, napakagandang makalangit na awitin ang ating narinig. Ayan, mula sa inyong kapatid na ito. Ayan po. At maraming salamat po sa mga naglalaan ng oras para sa devotion na ito, para sa ating Panginoon sa gabing ito. At tayo po ay dadako na sa ating espesyal na gawain kung saan magiging ating pagkain ng ating kaluluwa or spiritual na buhay. Tayo po ay dadako na sa pagbahagi ng banal na salita ng Diyos. At ang lingkod ng Diyos, ang isa sa mga butihing pastor ng Valley of Praise, none other than our beloved Pastor Jervin Enriquez. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat po ng tagapakinig at tagapagsubaybay ng The Blind Unity Official. Purihin po ang Diyos sapagkat isa naman pong karangalan na pagbahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Actually, ako po ay laging nagagalak sapagkat sa mga ganitong panahon at pagkakataon ay ginagamit tayo ng Panginoon upang ihayag ang kanyang salita hanggang sa tayo Yes. ay makaabot sa pagkilala ng Panginoon. Kaya maraming salamat. Ang lahat tayo po muna ay manalangin. Bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagpapalinis sa Diyos. Nilalatag, Lord, yung damdamin namin sa iyong harapan. Yes, Lord. At Hallelujah. inaalis namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na meron kami at nagtitiwala lang namin po, Panginoon. Lord, before we study your word, we submit to you. Kayo po, Panginoon, yung panguna sa amin. Yes, Lord. Pagkakuan niyo po kami, Panginoon. Ang aming puso ay buksan mo palagi sa iyong mga salita. Salamat Hallelujah, po. Ito po yung Jesus. aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. So, meron po tayong pag-uusapan ngayon sa ating Night Live Devotion at ipinasya ko po na ito po yung ating maging topic sapagkat napakahalaga po nito. Marami kasing tao ang hindi nauunawaan patungkol sa pagiging born again. Ito po, may mga tao nagsasabi ito ay isang organisasyon, denominasyon, or mayroon namang ibang nagsasabi na
ito ay talagang personal na relasyon sa Panginoon. So, ito po yung ating pag-aaralan po. Makibukas po kayo sa akin sa John chapter 3, verse 1 po muna tayo. Isa-isahin po natin at pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon. Alam ko po na maituturo sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, sa tuwing bubulay-bulayin ko ang salita ng Panginoon, palagi kong nilalagay sa sarili ko, inaalis ko po yung bagay na nalalaman ko at natutunan ko na kundi lagi kong binubuksan ay yung aking puso at isipan sa tulong ng banal na Espiritu na tinuturo ng Panginoon sa atin yung mga bagay pa na dapat nating maunawaan. Ngayon po, ang sabi ng John chapter 3, may isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Gusto ko lang pong ibigay ang background nitong si Nicodemo. Isa po siyang Pariseo, ayon po sa ating binasa, at hindi lang po siya isang Pariseo, isa po siyang pinuno ng mga Hudyo. Kumbaga sa panahon po natin, hindi po siya huli pagdating sa salita ng Diyos. Siya po ay isang mataas at may katungkulan sa larangan po ng relihiyon. No po? So, sa verse 2 po, siya po ay pumunta kay Jesus ng gabi na. Sinabi sa kanya, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginawa malibang kasama niya ang Diyos. Ito pong si Nicodemo ay nagkaroon ng curiosity na sa kabila ng kanyang nalalaman, sa kabila ng kanyang posisyon, sa kabila ng kanyang pinag-aralan at sa kabila ng kanyang kaalaman, ay nakita niya na iba ang Panginoong Hesus. Iba yung itinuturo niya, iba kaysa marami. Ano po kaya yon? Ang sabi niya sa verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipanganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So, ito pong si Nicodemo is iniisip niya yung literal na kapanganakan ng isang mananampalataya, ng isang tao na paano daw ipanganganak muli ang isang tao kung ito ay malaki na. So, imposible nga naman yun. Pero ang sagot po ng Panginoon ay sa verse 5, katotohanang sinasabi sa inyo, malibang ang isang tao ay pinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa karihan ng Diyos. Pansinin po natin yung pagkakaiba na sinabi ng Panginoong Jesucristo na malibang ipanganak muli, hindi niya makikita. Una po niyang sinabi is hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Pangalawang sinabi niya ng Panginoong Jesucristo is hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon po, out of curiosity, itong si Nicodemo, nakita niya na itong tinuturo ni Jesus ay iba, kagaya nga po na sinabi ko. Pero ang sagot ng Panginoon, maliban, or unless, sa English ay unless, ibig sabihin po is, ito po ay isang desisyon. Na kami po, sa Valley of Praise, is ang dala-dala po namin at tinataas po namin ay ang Panginoong Jesucristo lamang. At hindi po kami nagtataas ng anumang pangalan o denominasyon, kundi ang Panginoon Diyos po lamang. Ano po? So,
Balik po nun, yung the word na maliban is a choice. Maliwanag po na tayo po yung mag-didesisyon. Balikan po natin yung background ng pinakapunong Pariseo, si Nicodemo. Bakit po siya ay nagpunta kay Jesus ng gabi na? Una, nandun yung pagkatakot niya na sa kabila ng kanyang posisyon, sa kabila ng kanyang is magtatanong siya sa isang nagngangalang Jesus. Pangalawa po is yung talagang idineser niya na ma-encounter tong si Jesus sa kabila ng kanyang natutunan. Ang mabigat po sa panahon ngayon, kapag marami na tayong alam na salita ng Panginoon sa ating buhay, ay hindi na po tayo nagde-desire na kilalanin itong Jesus na ito. So, ituloy po natin yung sinabi niya na malibang ang isang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ba ang sinisimbolo ng tubig na sinasabi dito? Ito po yung isang paghuhugas. Sumisimbolo po ito sa paghuhugas ng kasalanan nating mga tao na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano naman po yung sinasabi na ipinanganak sa Espiritu? Isa po itong proseso na kung saan ay kinakailangang pagdaanan ng lahat ng tao. Ano po yung ibig ko sabihin? Na habang natututunan at nalalaman mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, ay nagkakaroon ito ng impact, nagkakaroon ito ng pagbabago sa ating buhay, at sa gayon, naluluwalhati ang ating Panginoong Kristo. If we confess that Jesus is Lord and Savior and accept Him, we are born in water, we are born in spirit. Kaya sinabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old thing has gone and the new things has come. Alam niyo po, maraming katulad ngayon ni Nicodemo na bondage. Ano pong ibig sabihin? Nakatali. Nakatali siya sa pagiging relihiyoso. Nakatali siya sa pagiging mga bagay na natutunan niya o mga bagay na itinuro sa kanya nung wala pa si Jesus sa kanyang buhay. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang unang-una niya pong ginawa, ang isa pong katangian na matutunan natin sa buhay niya is yung pag lumalapit tayo sa Panginoong Jesus, is kinakailangan po nating i-lay down yung ating posisyon. Position symbolize the pride of life. Ano pong ibig ko sabihin? Pag meron na tayong pinangahawakan na ating pinaniniwalaan at pinaninindigan, hindi po makakapag-penetrate ang salita ng Panginoon sa ating buhay. At marami po, madalas, kaming mga lingkod ng Diyos, madalas po, may mga pagkakataon na nakakausap namin yung mga tao na may pinag-aralan. Maikwento ko nga po sa inyo na mayroon akong nakausap na isang abogado. Mataas po ang pinag-aralan niya. Pero, ang sabi niya po sa akin ay, tuwing haharap daw sila sa hukom or sa judge, is yung ipinapatong lang po nila yung kamay nila sa ibabaw ng Biblia, which is yung salita ng Panginoon, pagkatapos po ay nanunumpa sila. At nung sabihin ko sa kanya ang nilalaman ng salita ng Panginoon, at nagulat siya
na ang tao pala, despite na anumang posisyon mo sa iyong buhay, anumang katatayuan, kalagayan o naabot sa iyong buhay, is kinakailangan mo na makilala ang Panginoong Hesukristo para magkaroon ng totoo at tunay na pagbabago sa ating buhay. Ngayon po, kung makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas, wala pong naitataas kundi siya. Kaya nga po ang pagiging isang born again is yung personal itong karanasan na kailangang maranasan ng bawat tao. Ano pong ibig kong sabihin? Si Nicodemo po, matapos niyang ma-encounter ang Panginoong Hesukristo, ay nagbago yung kanyang pananaw. Kung itutuloy po natin ang buhay niya base sa sinasabi ng Biblia sa Book of John pa rin, sa chapter 7, verse 21, noong hahatulan na ang Panginoong Hesus, siya mismo yung nagtanggol. Nagbigay sa mga kapwa niya Pariseo na magbigay ng matuwid na hatol. Actually, isa po yun sa bagay na gustong mangyari ng Panginoon sa ating buhay, na tuwing tayo po ay magbibigay ng hatol, kahit ano pong sitwasyon, ang Panginoon po ay lagi pong nandoon sa matuwid. Pangalawa po is yung matapos ipako ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo at matapos niyang mamatay, si Nicodemus po ay nagbigay kaluguran o karangalan sa ating pong Panginoon. Yun pong bagay na kung saan hindi niya po ginagawa dati, is nagawa niya. Ano pong ibig kong sabihin? Na lahat po ng tao na nakakaroon ng personal encounter sa ating Panginoon ay nagkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Amen po. Amen. Kaya po napakahalaga na i-desire po natin na God is looking for something new in our lives. Ano po ba yung bagay na kailangang mabago sa ating buhay? Ako po naniniwala na kapag po ang Panginoon ay nangusap sa atin, marami pong pagkakataon at marami panahon na paglalaanan natin ang salita ng Panginoon, magkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay. May mga pagkakataon na ina-acknowledge natin si Jesus as a religion. Ano po bang ginagawa ng religion sa ating buhay? Ang religion po is binabago ka nito from outside to inside. Pero ang gospel po, ang Panginoong Hesus po, binabago ka nito from inside to outside. So, ang pagbabago po ng isang tao is nagmumula po sa sarili niya hanggang nakikita po ng mga tao na nakapaligid sa kanya, at the same time po yung kanyang ginagawa at yung kanyang patutunguhan. Kaya po napakahalaga po na lagi nating pinag-aaralan ang salita po ng Panginoon. Ngayon po, may mga pagkakataon po ba sa ating buhay o panahon na kailangan nating baguhin? Bakit hindi po kaya subukan natin nakilalanin at alamin ang Panginoong Hesus sa ating buhay? Amen po.
magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso na hindi masukat ng sinuman. Magkakaroon po tayo ng kapanatagan sa ating buhay na hindi magagawa ng sinuman. Kaya po, sinasabi ng ating Panginoon na malibang ang isang tao ay ipanganak muli, ibig sabihin po, yung pagbabago nito sa ating buhay, ang isang taong ipinanganak muli, ang isang taong nagbago ng isip, ng kanyang puso, at nakilala ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay is wala pong makakatumbas. Maaaring yung kaalaman mo o yung kaalaman natin na kagaya ng kay Nicodemus ay higit sa kanino man, pero ako po naniniwala na ang pagiging born again ay isang personal na karanasan. Kagaya po ni Nicodemo na siya po ay ina-encounter niya ang Panginoong Jesus, tanda ng kanyang kapakumbabaan sa kabila ng kanyang nalalaman. Purihin po ang Panginoon. So, lahat po ng sumasampalataya sa ating Panginoon ay magkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Amen. Sabi po ng John chapter 3 verse 8, basahin ko po, umihihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Isang bagay na kailangan maranasan, pero bago po natin maranasan, kailangan po muna nating pagdesisyonan. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat lagi niya tayong sinasamahan sa mga bagay na kailangan natin. Salamat po sa Panginoon. Naalala ko po noon na ako po ay bago tawagin ng Panginoon, ay marami rin akong prinsipyo, paninindigan sa buhay na inaakala kong tama. Pero nung inilatag ko po lahat-lahat sa ating Panginoon at binago ko yung aking paniniwala at pananaw, nakita ko po yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po, magpatuloy po tayo sa papakinig ng salita ng Panginoon. Basahin ko po ang John chapter 15 verse 3. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 15 verse 3, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Pinapakita po dito na kung ayaw po nating tanggapin ang salita ng Diyos sa ating buhay, maliwanag lang po na ayaw nating tanggapin si Jesus. Sino po ba yung salita? Ang salita po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sinabi ng John 1:1, sa simula ay ang salita at ang salita ay Diyos. Kaya po, basahin ko po, nang simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kung ibababa po natin sa verse 7, siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo sa ilaw, upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. So, ipinapakita po na ang salita ng Diyos, which is ang Panginoong Jesucristo, ay buhay na walang makapagbabago sa ating buhay.
Naalala ko po yung isa kong kaibigan, sinabi sa akin ng aking kaibigan na, ikaw ba ay nagbabasa ng Bible? Sabi sa akin ng kaibigan, nagbabasa ako ng Bible. Sabi niya, ituloy mo lang yan, nakakapagbago talaga ng buhay yan. Pero talagang nakita ko po na totoo po. Actually, ang nagsabi po noon is isang kaibigan din na mananampalataya na kung saan ginamit din po siya ng Panginoon sa aking buhay na makakilala at ngayon po ay naghahayag po ng salita ng katotohanan sa inyong buhay. Balik po tayo sa ating teksto. Malibang ang isang tao ay panganak muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Dito pa lang po sa lupa, dapat makita na natin na ang kaharian ng Diyos ay naghahari sa ating buhay. Paano po natin makikita? Makikita po natin yon sa pagbabago ng ating pag-iisip. Makikita po natin yon sa pagbabago ng ating buhay. At muli, nabubuhay yung ating spiritual na buhay, yung tamang pagkilala sa Panginoong Jesucristo, nagkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Kaya napakabuti po ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon sa ating buhay. Isang katanungan po ang iiwanan po sa ating buhay. Kung may mga pagkakataon na inaakala natin na ang Panginoong Jesus ay relihiyon, denominasyon, sekta, bakit hindi po natin gayahin si Nicodemo na kilalanin natin siya intentionally, na sa kabila ng kanyang posisyon, sa kabila ng kanyang background sa kanyang buhay, is nagawa niya itong ilatag out of curiosity, na binigyan niya ng panahon ang kanyang buhay na makilala itong Panginoong Jesucristo. Kaya po nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Actually po, bilang isang may posisyon, kagaya ng buhay niya, hindi po madali yon, sapagkat sila na nagtuturo ng kautusan ay bawal po sa kanila na makisalamuha at magtanong. Isa pong kahihiyan sa kanila yon. Pangalawa po is kaya po siya nagpunta ng gabi na para po walang makaistorbo sa kanya, na siya lang at ang Panginoong Hesus. Ito pong tagpong ito ay napakahalaga po. Why not this time, sa gabing ito, na magkaroon po tayo ng personal na panalangin na sa Panginoong Hesus, na kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay buhay, sa mga nakikinig, ipanalangin po natin ang ating sarili. Kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay buhay, gusto po kitang maranasan, and truly po na ang Panginoon ay magpapakilala po sa atin. Kaya po, sinabi niya na, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Ito po yung bagay na kailangan nating gawin sa ating buhay. Ang personal na pag-encounter kay Jesus, at makikita po natin yung pagbabago nito. Pagbabago po, unti-unti, proseso na makikita natin na ang buhay na ipinangako ng ating Panginoon ay napakaganda sa ating buhay. Salamat po sa Panginoon. Kaya po, ulitin ko po, ang pagiging born again po ay isang personal na karanasan sa pamamagitan ng buhay mo at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kailangan po na maranasan natin ang buhay na kasama ang Panginoong Jesus. At doon lang po magkakaroon ng tunay na pagbabago ang ating buhay. Alam niyo po, ang inyo pong lingkod
ay dati pong kasabihan po na yung sakit sa ulo ng lipunan. Yan. Maraming pagkakataon po na tayo ay naging sakit ng ulo ng lipunan. Tayo po ay dating isang drug addict. Tayo po ay may mga bagay na talagang ginagawa na hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Pero subalit, salamat po sa Panginoon sapagkat nung na-encounter ko ang Lord as personal Lord and Savior, naging iba po yung takbo ng ating buhay. Kaya po, purihin po ang Panginoon, and I pray na maranasan nyo rin, ma-experience din natin ng bawat isa na kagaya ni Nicodemo na ang buhay kasama ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa ating lahat at magandang gabi po. Ayun po. Thank you so much sa napakagandang mensahe na hinatid ni Pastor Jervin at purihin ng Panginoon sa buhay ni Pastor Jervin. Ayun. So maraming salamat sa mga kapatiran sa pananampalataya na mga nanonood ngayon sa ating YouTube channel at sa ating mga kapatiran na nandiyan dyan. Feel free to comment po sa inyong mga reflections or sa inyong mga prayer request. This time po, Pastor, mayroon po tayong dalawang prayer request from Brother Ray Mendoza sa kanyang hipag na si Lovely C. Tinoy, and galing din po sa client ko sa kanyang anak na si Jenamy Gavon, na parehas po silang dumanas ng anxiety, no? Depression. Yun po ang kanilang karamdaman na dinaranas ngayon. Itong si Lovely, talagang puspusang pinagpipray nila ni Brother Ray, pinapapray po dito sa ating devotion. It's because medyo maano ang kondisyon nitong si Lovely, medyo sabihin nating siguro malala, no? Pero walang imposible sa Amen. Panginoon. Sa Ulitin ko kanyang yes po. Ulitin ko lang po, si Jenna May Dison. Gabon po, Gabon. Jenna May Gavon. Tapos Yes po. Sister Ray. Si Lovely, Lovely Tinoy. Lovely C. Tinoy. Yung isa, yung hipag ni Brother Ray, yung si Lovely. Itong si Jenna May Gabon, yun po yung anak ng aking kliyente sa massage po. Na so far, medyo okay naman daw po yung kanyang kondisyon, but patuloy yung pinagpipray sa complete healing ng kanyang anxiety. Of course po, prayer request ko rin sa The Blind Unity na sana makita ng bawat isa ang pagkakaisa, no? At saka yung paglago sa grupo, sa layunin na kung saan mapabuti ang may kapwa kapansanan ng paningin. At of course, ang pagkakaisa po talaga at malasakitan sa bawat isa. Ito yung aking palaging prayer request sa Night Live Devotion. At pamilya ng bawat isa ay magkaroon ng pagmamahalan, malasakitan at kapayapaan. Maging po sa mga magulang ko sa probinsya, no? Makadaman silang kalusugan at kalakasan ng pangangatawan. At ang bawat isa na naririto po. Kay Pastor Jervin, pakidala ng ating panalangin para sa ating lahat. Wala na pong ibang prayer request. Yes po. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong na Jesucristo, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa yaman ng iyong habag at biyaya
Panginoon, samahan mo po kami sa oras na ito. Dalayan ko, O Diyos, yung kompletong kagalingan ni Miss Jenna May at Miss Lovely. Lord, sila Yes. po ay dumaranas ng anxiety. Yes, Lord. Panginoon, hindi po biro ang ganitong karanasan sapagkat ito po ay magdudulot ng kapahamakan sa aming buhay. But Lord, naniniwala kami Yes. na you are Lord of Lords over this Hallelujah. spirit of anxiety, and I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. Palitan mo Yes, po, Panginoon, Lord. ng kapayapaan sa kanilang buhay. Lord, I pray na makilala kanila. I pray, Panginoon, na karoon, Panginoon, ng divine intervention sa kanilang buhay, Yes, Lord. Hallelujah. Abot namin sila sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin. Alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Amen, Ganyan po, Panginoon, Jesus. sa The Blind Unity Official, Lord, pagkaisahin po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid kasama namin, Panginoon, sa Yes, ganitong Lord. gawain, Panginoon, na wala po maitaas sa buhay namin kundi ikaw lamang. Yes, Panginoon, Lord. Hallelujah. lagi pong napuspusin ng iyong habag at biyaya ang aming buhay. Lagi mo pong sariwain sa aming buhay ang ginawa ng Panginoong Kristo. Yes, Panginoon, Lord. dalangin ko Hallelujah. yung Diyos na i-increase mo, Lord, yung passion and compassion namin to preach your word, Lord God, to reach the lost, Lord Jesus. Nasa Yes, ganito pong kaparaanan, Panginoon, alam po namin na nabibigyan namin ng kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Ang dalangin ko po, Panginoon, ang pagsama mo, Panginoon, Lord, sa The Blind Unity Official, at in this platform, Panginoon, may you continually Yes, bless Lord. this platform, Lord Jesus, at ang mga ginagamit mo, Panginoon, na kapatid namin sa pananampalataya. Bless mo, Panginoon, ang buhay ni Mary Ann, Panginoon, at Yes, Lord. ang kanyang sambahayan, ang kanyang pamilya. Lagi mo po silang ingatan at pagpalain. Maging po, Panginoon, yung mga nakikinig, ipo niyo po sila at yakapin, Panginoon, sa panahon ng Hallelujah, katapusan. Jesus. Panginoon, isa lang po ang alam namin na solusyon sa mga ganitong panahon at pagkakataon na ikaw po, Panginoon, ay kilalanin namin, tanggapin namin bilang Panginoon at tagapagligtas, at maranasan namin, Panginoon, yung kapayapaan na hindi na ibibigay ng sanlibutan, Lord. Payapain Yes, pong Lord. lagi, Panginoon, Hallelujah. kami po ng aming isipan, Panginoon. Magkaroon pa po, Panginoon, sa amin ng palagi ang isang puso, O Diyos, na handang makinig sa iyong mga salita, handang tumanggap, Panginoon. Karoon Yes, po, Lord. Panginoon, ng pagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po. Bless each one of us tonight, Lord God. Yes, We Lord. pray, Hallelujah. Panginoon, na patuloy kaming ingatan, pagpalain sa lahat po, Panginoon, ng mga nakikinig, Lord God. Salamat po, Panginoon. We bless you, Lord, and glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Yan. Ayun po, maraming salamat sa napakagandang panalangin ng ating si Amen. Pastor Jervin. Yan. Yan. Maraming salamat. Ano? Yan, samantalahin ko na. Bilang chairman at founder ng The Blind Unity, ang buong The Blind Unity po ay nagpapasalamat kay Pastor Jervin sa kanyang Pray po, Panginoon, sa kanilang pagsuporta sa The Blind Unity. Amen. Yes, Praise the Lord. Lord. Thank you, Salamat. Lord. Ayan, at maraming salamat sa Valley of Praise na laging naging katuwang natin sa gawaing ng The Blind Unity Night Live Devotion. Thank you po sa mga pastors ng Valley of Praise, kay Pastor Christian, Pastor Ian, Pastor Jervin at Pastor Juji. Ayan, thank you so much sa Valley of Praise na naging kabilang tayo sa Valley of Praise upang maging katuwang din natin sa ating gawain ng Night Live Devotion. Hindi lang sa Night Live Devotion, kundi sa lahat ng
gawain natin para sa Panginoon, ano? Pagbabahagi ng banal na salita. Napakagandang binahagi ni Pastor Jervin na mensahe sa born again, pagiging born again. Ang born again ay hindi lang isang relihiyon, kundi isang relasyon para sa ating Panginoon mula sa ating sarili papunta sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Ayun. So pag may nagtanong sa akin, anong relihiyon mo? Sabi niya, yun ba yung born again? Sabi ko, ang born again po, ang religion ko po ay Christian. Purihin ang po ang Panginoon. ang born again, hindi natin siya maiano na isang religion, kundi isang relasyon, ika nga, mula sa ating sarili papunta sa ating Panginoon. Thank you, Amen. Pastor Jervin, sa napakagandang mensahe at purihin ng Panginoon sa buhay natin ng bawat isa, especially sa mga lingkod ng Diyos na nagdala o nagbahagi ng banal niyang salita. See you po sa ating next episode ng ating Night Live Devotion, Lord willing. Thank you po, Pastor. God bless po. God bless Valley of Praise. Ayan po. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating gawain na ito, sa ating religious program, ang The Blind Unity Night Live Devotion. Thank you so much po, and Lord willing, magkakasama-sama po ulit tayo sa next episode, pang episode 35 next Thursday. Ayan, thank you so much po. And muli sa ating mga hindi pa subscribers ng ating Blind Unity official YouTube channel, kindly subscribe, like, and share, and hit the notification bell upang updated kayo sa mga content nating ilalabas dito sa ating YouTube channel. Of course, sa ating The Blind Unity FB page, please follow, like, and share. Parang marami pa tayong maabot, no, na mga kapatiran sa pananampalataya. Updated sila lagi sa mga gawain ng The Blind Unity. And of course, ang Valley of Praise YouTube channel, nakapin sa ating comment section. Please do subscribe, guys, like, and share sa Valley of Praise YouTube channel, and kindly follow sa kanilang Facebook page na Valley of Praise din, of course. And sa ngalan sa aking mga partners ng The Blind Unity Official, kami po ay pansamantalang magpapaalam sa pagkakataong ito. Ang ating, sa pangalan ng ating The Blind Unity Chairman, ang aking kabiyak, Roel Descolliantes, at sa kanyang Blind Unity President, ating brother Raymark Mendoza. Of course, the Blind Unity Vice President, Jigs Jimenez Martinez. Sa ating Secretary, Giancarlo Superales. And sa ating taga-ingat yaman ng inyong abang lingkod na ito. At ang ating auditor, Mr. Rolando Cantera, ang ating mga makisig na PIO, walang sawang maghatid ng impormasyon at walang sawang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Brother Vincent Ryan J. Nepomuceno and Admin Rachel or Sister Rachel Valenzuela. Of course, sa ating counseling na Admin Erwin Domingo. And last but not the least, ang ating planning manager, Mark Stanley Galay. Ayan. Sa puntong ito, makakarinig po tayo ng isang makalangit na awitin mula sa ating kapatid, ang ating The Blind Unity Chairman, Mr. Roel Culliantes, and the Blind Unity Devotion outro will follow. Ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pang man.
hati-hatian. Ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kaniyang papahiran kahit sino ka man. Gabing araw ay lilipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi nasasabit, gulo na pinangangambahan. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal. Mansyon ang tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kaniyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kaniyang papahiran. Mga luhay kaniyang papahiran. Mga luhay kaniyang papahiran kahit sino ka man. Okay, maraming salamat guys sa inyong pagtangkilik sa aming programang ito. Ito po ang inyong Lady MZ ang magsasabi sa bawat pagsubok, problema at hamon sa ating buhay. Laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. Yan ako. Bluetooth connected. Documents in outbox. Headset. Charging battery. Battery 1 bar. Mute is no. Back. Playlist. Playlist 05. Select. Playlist 0. Playlist. Zip devotion out. Go. Select. Now playing. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa tingin mong mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Salita ng Diyos tayo. Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala
at kapayapaan. Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at may pamumuhay natin ang ating mga natutunan. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang The Blind Unity Devotion, live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. Masusubaybayan nyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page. Upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado, paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon. Dito sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Devotion.